freshness, 5 pesos lang. 10 trabahador lasog-lasog ang mga katawan matapos lumagapak mula sa 28th floor ng ginagawang kondo sa Makati. Pamilya ng mga biktima ng sumabog na bus nakatanggap na ng danyos mula sa kumpanya ng binombang bus. Pero mga kaanak, hindi pa rin daw natatanggap ang tulong na ipinangako ni Pangulong Aquino. Kasabay ng kanyang kaarawan, Willie Revillame, isa-isang niregaluhan ng tig-100,000 piso ang pamilya ng 5 namatay sa pambobomba. Mga kaanak ng mga biktima, napabagalan sa takbo ng investigasyon. Exclusive, kompletong set ng improvised explosive device. Mabibili raw sa Mindanao sa halagang 50,000. May libre pang cellphone na pang-detonate, ayon sa source ng News 5. LTO at Highway Patrol Group nagtuturuan kung sinong ahensya ang posibleng kasabwat sa operasyon ng carnapping. Gusali sa Ayala, hotel sa Pasay, at dating building ng PAL, magkakasunod na binulabog ng mga bomb threats. Police QC, biglang nag-inspeksyon sa mga bus terminal. 2 lalaki sa Bulacan pinatay ng isang hinihinalang gun for hire. Suspect, nakatakas. Manugang ng suspect, nasa kote ng mga pulis. Sa Aksyon Metro, binata pinatay sa saksak ng 80 anyos na lolo. Dahil sa suspetsang kalaguyo nito, ang kanyang 79 anyos na asawa. At sa Showbiz Aksyon, Julian Santos, no-show sa birthday ng manager na si Alfie Lorenzo. Bakit nga kaya? At reaksyon ni Heart Evangelista sa kumakalat ng video ng boyfriend na si Daniel Matsunaga habang nakikipaghalikan sa isang babae sa loob ng elevator. Abangan! Sa Makata Super Video! Halat na sorpresa mula sa idolo na kuha ng isang batang lumpos! At mga kids, tayo makipaglaro sa mga kapatid na Babing Elepante sa Germany! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 27 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Hindi na umabot sa pananghalian ng 10 construction worker na gumagawa ng isang high-rise condominium sa Makati. Bumigay ang ginagamit nilang gondola dahil sa dami ng sumakay dito para mag-lunch break. Bumulusok sila pababa ng ikapitong palapag at lasog-lasog ang katawan ng mga biktima nang makita ng mga otoridad. Mitch Orosa, ikwento mo. Ito na ang naabutang eksena ng News 5 sa 7th floor ng construction site. Lasog-lasog at duguan na ang katawan ng 11 trabahador. Isa-isang ibinaba ang mga biktima. Tanghaling tapat nangyari ang aksidente. Kwento ng mga nakakita, bigla na lang silang nakarinig ng kalabog. 11:30, nakaposting ako dito sa pwesto ko eh. Bigla may narinig na ako ng malakas na kalabog. Magaling na parang may bumaksak. Nagsisiksikan raw ang mga namatay sa makitid na motorized gondola mula sa 28th floor pababa para kumain. Dahil sa bigat, bumigay ang platform bandang 28th floor. 5 ang naipit sa gondola, 3 ang sumabit sa 7th floor at dire-diretsyong dumausdos sa ground floor ang 2. Kapatong-patong sila, ma'am, kasi yung nakita namin dun sa sa gitna, sa nakabitin pa sila, nagpatong-patong sila eh. Sinugod sa ospital ng Makati ang mga biktima. Kumpirmadong patay si Joel Abrizilla, Celso Mabuting, Kevin Mabunga, Bonbon Cristobal, Tisoy Perez, Vicente Piñon, William Banyes, J.K. Legaba, Jeff Jocadin at Michael Tatlonghari. Ang isa pang patay, hindi pa napapangalanan. Si Ruel Perez naman, nasa kritikal na kondisyon. Pinahihinto ngayon natin ang operasyon ngayon dito sa Eton dahil kasi kailangan siguraduhin muna natin ang kaligtasan ng lahat ng mga manggagawa ngayon dito. 2008 pa ginagawa ang Eton Residences. Ngayong taon ito matatapos. Pero ang nangyari kanina, ibang pagtatapos para sa manggagawang higit sa kalahati na ng gusali ang itinayo. Michelle Rosa, News 5.
Isinugod naman sa ospital ng Makati ang 9 sa 11 construction worker na lumagapak mula sa ginagawa nilang condominium unit sa Makati. Pero karamihan dead on arrival na. Para sa update, may live report si Maricel Halili. Maricel? Erwin, 10 nga sa mga biktima sa aksidente kanina ang dinala dito sa ospital ng Makati o OSMAC. 9 sa kanila, dead on the spot, habang ang isa naman ay dinala sa OSMAC Pembo para doon gamutin. Lasog-lasog ang katawan ng 9 na construction workers na namatay sa aksidente. Sabi ng direktor ng ospital ng Makati na si Dr. Perry Peralta, halos lahat ng biktima matindi ang tama sa ulo. Ang iba nga, halos maputol na ang ilang bahagi ng katawan. Medical legal perspective, they are classified as dead on arrival, although we try to resuscitate all. Pasado alas 12 kaninang tanghali ng isa-isang dalhin dito sa ospital ng Makati ang mga biktima, kabilang na ang isang survivor na si Roel Perez. Pero kinailangan siyang ilipat sa OSMAC Pembo para magamot ng maayos. May bali siya sa kanang braso at kanang binti. Kailangan pa niyang sumailalim sa CT scan para malaman kung meron siyang abdominal trauma. Stable but guarded. Tiniyak naman ni Makati Mayor Junjun Binay na hindi na nila pagbabayarin sa ospital ang pamilya ng mga biktima kung hindi nila kaya. Pero dapat daw ay may insurance sa mga ito mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Ipinag-utos din niya na itigil muna ang construction hanggat hindi patiyak kung ligtas ito. Gusto natin mabuo muna yung kwento. So patapusin muna natin yung investigasyon at pagkatapos nun, yung mga issues ng liability ay pag-uusapan naman natin. Erwin, pasado alas 4 ng hapon ay isa-isa na ngang nagdatingan ang mga biktima o yung mga kaanak ng mga biktima ng aksidente kanina. Karamihan sa kanila matindi ang emosyon, pero ang iba sa kanila tila tulala. Halos gumuho ang mundo ni Maria Loreng nang mabalitaan na kasamang namatay sa aksidente ang 24 anyos na asawang si Benbon Cristobal. Siya lang daw kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya at 2 taong gulang na anak. Hindi daw niya akalain na ang pag-uusap nila kagabi ang huling beses na makikita niya ito. Kwento pa niya, madalas daw na umuuwi ng gabi ang asawa dahil sa pagtatrabaho. Habang ang ama naman ni Benbon na si Mang Rodolfo hinang-hina sa nangyari. Wala daw siyang naaalala kundi kung gaano kabait ang kanyang anak. Ang masakit pa, sa television lang daw niya nalaman na namatay na ang kanyang anak dahil nga sa aksidente kanina. Samantala ngayon naman, Erwin, ay karamihan doon sa mga patay ay nandirito pa sa morgue sa OSMAC at naka-standby na rin yung ambulansya ng Funeraria Pilipinas dahil ang instruction nga ng SOCO sa kanila ay idiretso sa nasabing funeraria ang mga nasabing bangkay. Kanina rin ay nagdatingan dito ang ilan sa mga SOCO para i-check ang mga labi ng naging biktima at tiningnan nga ang mga fingerprint nito nang sa gayon ay ma-identify ang mga labi. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Handa namang magbigay ng tulong pinansyal, medikal at paburol ang Eton Properties Philippines Incorporated sa lahat ng 11 biktima sa aksidente. Sa isang statement, sinabi ng Eton na prioridad ng kumpanya na mabigyan din ng tulong ang mga biktima mula naman sa contractor ng Eton na Arlo Aluminum. Arlo ang kumuha sa mga manggagawa para magtrabaho sa Eton. Dahil sa aksidente, nire-review na rin ng Eton ang safety regulations ng iba pa nilang mga contractor. Ang Eton Properties ay isa sa pagmamayari ng kumpanya ng negosyanteng si Lucio Tan. Lumalabas na overloading ang dahilan kung bakit bumagsak ang sinasakyang gondola ng mga namatay na trabahador sa Makati. Bukod dyan, wala rin daw sapat na safety equipment ang mga namatay na trabahador. Narito ang report. 2 araw mula ng pagsabog ng pampaserong bus sa EDSA, isa na namang trahedya ang naganap sa Makati. Natin dito yung iba't ibang mga rescue team, mga rescue unit, mga ambulansya, nagkalat na talaga dito. Mabilis dumating ang mga rescuers sa site kung saan bumagsak ang isang gondola at ikinamatay na may 10 construction worker na nagtatrabaho sa Eton Residences. Ilan sa miyembro ng rescue team akyat panaog sa 8th floor ng building kung saan sumabit ang 3 sa mga namatay. Habang tumutulong sa rescue, may napansin ang fire investigator na si Greg Moncada. Kulang raw sa gamit at wala raw proteksyon sa katawan ang mga namatay na construction worker. Supposedly may helmet, then may individual, lalo pat
nasa outdoor, may individual harness, safety harness. In case mapatid man, safe pa rin sila. Mapatid man yung sinasakyan nilang gondola, safe pa rin. Walang safety harness na nakita sa rin. Walang individual safety harness. Sa batay lang po doon sa mga naobserbahan natin. Pero we cannot determine na lahat naman sila wala. Pero sa batay lang sa mga nakita, wala. Lunch break na mangyari ang aksidente. Kaya malamang, nagmamadali pababa ng building ang mga empleyado para kumain. Pero imbis na maghagdan, ginamit ng ilang trabahador ang gondola mula sa 28th floor. Yun nga lang, 4 hanggang 6 na tao lang ang kayang isakay ng gondola. Dahil sa sobrang sakay, kumalas at lumagapak sa ika-8 palapag. Sa tansya ni Moncada, aabot lang sa 1 metro ang lapad at 2 metro ang haba ng gondola. Mala elevator na sasakyan para sa mga gumagawa ng matataas na gusali. So, are we concluding na overloaded siya? Kung kaya bumagsak? Pwede, kasi aside from the person na nakasakay doon, meron pa sila mga equipment ho doon. Pampabigat? At nagdagdag ho ng load ho yun. Sa site, nakita ang mga opisyal ng Department of Labor at ng Occupational Safety Board para alamin kung nagkaroon nga ba ng paglabag. Kung makarinig kayo, gondola, nahulog, maaaring overloaded, may violation? Siyempre, baka tingnan natin kung anong violation yun. Hindi natin alam whether it is the gondola itself, whether it is the load, or whether it was the unsafe act of people emanating from pwedeng worker, pwedeng supervisor, pwedeng yung sokpon. Paolo Bediones, News 5. Uy, sulat ah. Ano kaya ito? Para sa akin naman pala. Dear Guwapo, ako po'y bata na mahilig maglaro. Good. Pati ang ice hockey, favorite kong lalo. Buti naman. Subalit Makata, may problema lang po. Ano kaya yon? Ako po ay lumpo at hindi makatayo. Yeah. Tingnan niyo. Dito kay Zach Bennett, kayo'y bibilhib. Kahit pag may laro, always nasa gilid. Kung baga po sa fan, talagang siya'y avid. Wheelchair di balakid sa ambisyon ni Kid. Pareho kaming mahilig sa hockey. Dito na nga ako, nabungi. Minsan isang araw, batay sinorpresa ng idolong players at nagkapag-asa. Meron pang regalo, suporta sa paa. Pwedeng makilaro kahit pasa-pasa. At kapag nagutom, kumain ng pizza. Kids, ito ang aking trivia tungkol sa larong hockey. Kilala niyo ba kung sino ang pinakamatanda ng female hockey player? Ito ay si Julie Jones. Na sa edad na 71 years old, nakuha pa rin maglaro sa 2005 at 2006 season ng the Yeovil and Sherborne third hockey game sa UK. Ang taray ng lola mo. Sa lalaki naman, ang oldest male hockey player na active pa rin sa sport hanggang ngayon ay si Lolo Chris Chelos. Naglalaro pa rin siya para sa Detroit Red Wings sa edad na 48 years old. Naku mga bata, tandaan niyo sa laro, masakit ang makasakit at yan ay hindi biro. Pero ang masakit, lalo na pagka bago mag-umpisa ang laro, yung ikaw na ay naka-uniform at di mapakali, hindi ka naman pala kasali. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay ng edukasyon, impormasyon, dito lang yan sa Aksyon! Susunod sa aksyon, improvised explosive device kit gaya na ginamit sa Makati bus bombing na bibili lang daw Mindanao o sa Mindanao sa halagang 50,000. Ang exclusive report. Abangan! Tulong pinansyal na pinangako ni Pinoy sa mga namatayan sa Makati bus bombing, hindi pa rin daw dumarating hanggang ngayon. Willie Revillame magbibigay ng tig 100,000 pesos sa mga biktima ng Makati bus bombing. At Alfie Lorenzo, may tampo nga ba sa alagang si Judian Santos? Ang sagot sa aming pagbabalik.